Okay, so dahil nga sa ulan, andun, napornada na naman yung ano natin, postponed yung ating transaction and dito tayo nga sa SM Ecolanda. So, ibig sabihin pala early as 8 PM, ayun na nakalagay dito. Hindi natin nakita. Meron naman pala silang ano dito, announcement. December 24, 7 AM hanggang 8 PM lang sila. Where are you? December 24. Yan. December 24 and 31. So, tandaan natin na 7 AM to 8 PM lang. So, close na sila. Ba't ganun? Kasi pagkaalala ko dati kapag supermarket, pinakahuling nagko-close alas 10 yata eh. Diba, mostly nagko-close ang mall ay alas 10. Pero hanggang alas 11 pagkakaalam ko. I mean, as I remember, pero maaaring hindi na siguro, no? Okay, so, ibig sabihin, yun yung ano natin dito. Wala na palang ano? Wala na palang SM, gantong oras. So, asa na mga tao, no? Nasa bahay na. Tatambay na, nasa ready na sa party. Iba na si Oya, nasa biyahe. So ito yung itsura sa Ecolanda. So at least hindi tayo ganun ka disappointed kasi bukas December 25 pwede pa naman nating ihabol or gawin, no, yung mga transaction natin. So at least December 31 sure na yun, no? Naaagahan na natin, huwag na tayong magpaka-late pa kasi nga ang ano the January 1 ay sarado full day. So bukas 25 pula yung calendar, no? Red ang calendar date natin tomorrow, pero at least open pa rin yung mga shopping malls kasi nga meron na mga cinema. Bukas maraming pera mga tao kasi nakakatanggap ng mga aguinaldo, pamasko, ganyan, mga ninong at mga ninang. So open bukas ang ano, ang mall. So ngayon, update man tayo dito. Nag-update lang din naman na tayo dito sa SM Ecolanda. Puntahan na natin yung sa may BPO area. Tingnan natin kung may kita ba tayong mga empleyado kasi yung mga yan dinaig pa nila ang Superman, no? Kasi walang holiday yung mga yan, ulan, bagyo, lindol. Holiday. Andyan yun sila, open lagi. So tara puntahan natin. Okay, andito tayo sa entrance ng Teleperformance. Teleperformance BPO dito sa SM City Ecolanda or SM City Davao or SM Ecolanda. So ibig sabihin niya, no, ang daming mga empleyado na pumapasok pa din. Ang dami tayong mga nakita mga nagka-time in. So ibig sabihin talaga, no, confirm na mga ano yan sila, hindi sila mga tao. Baka na sila ng mga alien. So sila ay tawag nito walang holiday. Masyado silang malalakas para sa mundo ng mga tao, kaya kahit holiday, kahit ulan, bagyo, lindol, yan sila duty pa din. Pero parang silang tinutupad na tungkulin. So ibig sabihin na kahit holiday, kahit paano mangyari sa Pilipinas, yung mga yan ay binubuhay pa rin nila tayo, no? Binubuhay nila ang Pilipinas, yung ating ekonomiya. The biggest ano yan eh, contributor of our economy, GDP. Para na rin sila mga OFW. So puntahan natin yung lokasyon naman. Maliban sa mga taga BPO, syempre di naman yan sila makakasurvive. Totoo yan, mamamatay yata ang mga taga BPO. Kung hindi ba mamamatay, mahihirapan silang mag-survive kapag wala yung kanilang mga partners. So sino ba mga partners ng mga BPO? Yung mga natitinda ng mga isaw, mga pagkainan sa labas. So tara puntahan natin at nang makita natin kung yung bang mga yan ay magti 24 hours pa silang open kagaya ng mga normal days or normal regular days na magdamag yan sila nagtitinda dyan. I mean hanggat merong dilim andyan sila, kasi kapag may liwanag na mag-aalisan na yan kasi wala naman silang customer, kasi panggabi lang naman ang mga BPO employee karamihan. And syempre mainit na pag-araw, tsaka bawal na silang magtambay dyan sa labas dahil nga sa hindi sila pwedeng magtinda kasi obstruction sa kalsada. So paggabi okay lang kasi hindi naman na busy, tsaka ambulant vendor naman sila. So yan sila yung mga tinutukoy ko ha, ng mga vendor. So yung mga yan ay mukhang sasamahan nila ang mga ano natin, mga BPO employee na magsi-celebrate sa Pasko dito sa kalsada or sa trabahoan. Pero parang hindi rin yata kasi nagliligpit na si kuya, sakay ng kanyang van. So
Meron pa rin dito at least no, kasi pag nagutom, hindi kasi lahat mayroong kasama sa, hindi lahat ng mga BPO employee mayroong kasama sa bahay na pwedeng magluto, di ba? So maaaring ibang mga karinderyas naman sa kailang lugar na pwede silang mag-pick up ng pagkain ay maaaring sarado din no, kasi nga holiday preparation no, para sa mamaya na event. Ito naman, restaurant karinderya. Diyan din sila Karen, open din sila. Nice. Oh, yung mga driver, isa rin yan sila sa mga katuwang natin, no? Or katuwang ng ating mga empleyado sa BPO. Maraming mga taxi driver at mga jeepney driver na imbis na magpahinga sa 24 ng gabi, pinili nilang magmaneho, mamasada sa 24 and 25. Sa kadahilan ng siyempre walang masyadong jeep na tumatakbo, so konti na lang sila, kaya maliban sa paldo sila sa mga pasahero ay ano din sila, nakatulong, nakatuwa din no? Yung mga ganong mindset ng ibang mga tawag na ito, ibang mindset ng mga mindset ng ibang mga driver no, mapa-taxi man or mapa-jeepney. Pero kapag ka January 1, ganun din no, marami din tayong mga nakikitang ano, mga namamasada. Actually ako, lagi akong ano na-experience yan na umuwi ng December January 1 kasi nga lango no, lasing. At pagka-uwi kailangan umuwi kasi hindi naman tayo komportable kahit pa bahay ng kapatid natin, kahit pa bahay ng ating mga kamag-anakan, basta iba talaga yung sarili mong kwarto, sarili mong bahay, sarili mong tahanan, di ba? Like yan, doon ka talaga makapagpa-relax, makapag pahinga ng maayos. So yun lang natin dito ha, update sa Davao City, SM City or SM City Davao, or also known as SM Ecolanda. Mga tao pa din na duty. So, yung mga yan, mga living legend, itong mga BPO. Di ba? Siyempre mga kapulisan, mga taga AFP, kasundaluhan, no, ating mga Armed Forces of the Philippines lahat, no. Mga nurses, doctors, sila po yung mga din, no, hindi rin mga tao, mga yan, mga mga alien din, no. Masyado silang malalakas sa mundo ng mga tao, kaya kahit pa holiday, kahit pa lumilindol, bagyo, ulan, lahat ng mga dilubyo, andyan sila present sa kanilang trabaho, sinumpa ang tungdolo. Hindi sila nagpapahinga. Para yun na nga, masecure din ang ating kaligtasan. Same din sa mga nurses and doctor. Although dito sa Davao City, iba kami dito during holiday season kasi nga walang masyadong ginagamot ang mga doktor na, hindi ganun kabisi ang mga doktor natin, mga nurses, dahil walang mga nasasabugan ng mga paputok. So yan, galing. Although yan lang, mga normal patients lang na may mga nakakonfine ganyan. Pero yung mga nasabugan na putukan, ng mga pikulo o ano mga pampaputok dyan, ay walang ganun dito sa Davao City. So yan lang. That would be all. Thank you for watching. I have to say bye bye and ingat.